Brothers and sisters, padayon ta sa to ang lesson. No, wala pa ta nahuman sa the wonders and power of prayer. No, and last time igsoon discuss nato that prayer transforms people. No, diha nato makita igsoon nga ang transformation mo'y una nato matilawan sa dihang musugod na kita sa pag-ampo o kaning gitawag nato nga espirituhanon nga butang ato ang i-apply sa atong kinabuhi nga mahimo tang mainampuon igsoon. Ang sekreto sa kabag-uhan o transformation igsoon wala dili na siya makuha outside sa prayer. Nana sulod sa pag-ampo igsoon. No, the moment you commit to God that you will converse with Him in a regular basis, the promise of the Scripture and the promise of God as you continue to pray every day with God to converse to your Creator, you will be transformed dramatically. Mabago ka. Ma-change ka. Mo bitaw nang ang attack ni Satanas bitaw sa ato ang kinabuhi. Di ba? Ang gusto ni Satanas madagma ta. Ang gusto ni Satanas ma-discourage ta. Ang gusto ni Satanas mahimo tang busy nga wala na tay time mo ampo. Nga naman unsay bottom line anak kay kabalo si Satanas igsoon nga pag magsigi ka og converse, pag magsigi ka og ampo, pag magsigi kag sangpit sa ato ang buhi nga Dios, dili kapugnan ang kabag-uhan sa imong kinabuhi. Ug pag mabag-o ka, maalarma siya. Nga naman kay imong kabag-uhan igsoon magdala man pug kabag-uhan sa uban. Di ba? Because prayer transforms people. Gibag-o ka sa Ginoo tungod kay magsigi kag istorya sa Ginoo, magsigi kag communicate, magsigi kag babad sa presensya sa Ginoo, and then the moment you pray for your family, grabing gahom. The moment you pray for your loved ones, the moment you pray for your co-workers, no, sa imong trabahoan or classmate nimo, makita nimo ang gahom sa Ginoo. Nana ka amazing. Mo nang maningkamot gyud sa Satanas igsoon nga usa ka Kristohanon mahimong kapoy ang iyang kinabuhi o mahimong wala na gyud say panahon mo ampo kay maunay gusto niya nga dili mahitabo igsoon. Kabag-uhan. Ha? Ikaduha, ato ang natun-an, prayer changes circumstances. No, natun-an nato igsoon nga sa pag-ampo diha ang grabe nga manifestation igsoon nga ipakita ipadayag sa Ginoo nga kaya niya bag-uhon ang imuhang sitwasyon. If you make prayer your first option in your life, ang problema sa mga Kristohanon igsoon ang prayer na may last resort. Nagkamuritsing na. No, sa gamay pa nga problema, kaya ra ni. No, medyo dako-dako na, moduol nagturko. Pag mas dako-dako pa yun, magsige nag-loan sa bangko, tanan, kooperatiba, tanan. Anto, nalala na dyan kayo, padulungay na ka mapriso, dito pa manawag sa Ginoo. Nakuha ninyo, mo na logic sa utang, no? Kaya mong problema, utang. No, that's the problem of many Christians, igsoon. Nga ang pag-ampo, supposedly, mao'y una, mao'y dapat priority nimo, kaya nga naman, that's a wisdom. If you know that God is all-powerful and He is in control of everything, then it's a wisdom for you, it's a wise move na pag nakay problema, Ginoo dayon ka, duol. Nga naman, kay siya may naigahom mo bag-o, mo change sa sitwasyon nga naa ka. Amen? Kuyaw gani kayo ang itong example. Dili gani katuo si Apostle Peter, dili gani katuo ang simbahan na grabe, nagaampo nga luwason si Apostle Peter gikan sa prison. Waga ni nila nasukod unsa gyud buhaton sa Ginoo nga apil sila dili katuo una na sa nabuhaton sa Ginoo sa mga igsoon. No? Nay mga butang sa imong kinabuhi nga mayon ka nga murag lisod naman ni Lord pero imong option ba Lord ikaw ra gyud solusyon ani. Ikaw ra gyud solusyon ani pero lisod jud ni Lord tanaw nimo imong i-measure sa tawhanon nga pangunahuna murag lisod gyud. And then you just continue to pray. Wala kayo kay faith para ana nga unsaon wa di kay nimo masabtan unsaon na pagresolba sa Ginoo. Basta mo ampo lang yun ka. Ampo lang yun ka. And then, kuyaw kayo igsoon, usabo na sa Ginoo. Pakita sa imo nga kaya na niya i-change. Ay mga situation. Na ikaw mismo, kaingon kasi mong kaugalingon, grabe, nahitabo yun ba? Lisura tuuhan. Pero nahitabo yun. No? That's our God. No? Ikatulo nga punto, nga to ang hisgutan igsoon, padayon nato. No? Prayer empowers the faithful. Prayer empowers the faithful. No, gusto na to hinuktukan igsoon, no, nga ang Christian life dili siya perfect. Daghag mga butang sa kinabuhi nga maghatag natog kaluyahon. Amen?
no, daghag butang sa kinabuhi nga maghatag natog kaluyahon, nga makapa-discourage sa atoa, nga makapawala sa atoang confidence ug gana, especially sa pagpangalagad sa atoang buhi nga Dios. That is true. No, that is true. No? And so, diha mo sulod ang pag-ampo. Igsoon. Prayer empowers the faithful. Mao ni sikreto sa mga Kristiyano nga nilahutay for how many decades serving the Lord, not because they are strong enough, not because they are good enough, but because they are prayerful enough. Prayer empowers the faithful. Let's look at Psalm 55 verse 22. Ang saying diri. Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Now, according to Psalm 55, no, if you have problems in life, and most of the time, igsoon, whether we like it or not, ang problema sa tao, mao na hinungdan sa pagkaluya sa tao. Amen? Diba? Mama dyan na. Diba? Eh kung wala kay problema, ano magluya-luya man ka? Hindi mo ka, tanawin mo katapad. Nagluya ba na? Wala. No? Siguro walay tulog. Alam mo dyan na, no? Problema man na. Alam, kulang kag tulog. Daghan kag project sa school. No? Nakay pressure sa mong kinabuhi. Nakay utang nga wa pa nabayaran. No? Or ginautangan ka, tagbo kag iwas. No? Problema man na sa igsoon. Pero ang gingon diri, cast your care, no? Cast your cares on the Lord and He will sustain you. What do you mean by He will sustain you? Kabalo ang Ginoo nga ang concern nimo maghatag nagkaluyahon sa imo nga. Problema nimo maghatag nag-discouragement sa imo nga. So ang pinaka-option nimo igsuon pag naa kay problema, hey, pag naa kay problema, sangpit dayon sa Ginoo igsuon. Duol dayon sa iyaha. No? Itugyan dayon ang imong problema. Nga naman, kaya ang promise sa Ginoo, pag buhaton nimo na, He will sustain you. He will encourage you. He will give you strength so that you can carry on in your life. Amen? Inay mong katapad, iyag-yag na na. Iyag-yag na na. Na kayo mga problema din ha, iyag-yag na na sa Ginoo. Ayaw na pagulat. No, nga maggrabihan pa. No, ang gingon pa yun din He will never let the righteous be shaken. Kuyaw kayo, igsoon. We know from the scripture that no one is righteous. Amen? No one is righteous according to the Bible. But the righteousness of God is different. What is the righteousness of God? It's not perfection. It's not human perfection. But it is a human realization that apart from God, you are nothing and you need God in your life. And then if you have a problem in life, you go to God, you cast all your cares, and you will be strengthened by God. By doing it, you are righteous in the eyes of God. And according to the Bible, if you are righteous in the eyes of God, you will never be shaken. Di ka mauyog sa unsang mga problema. Ano man? Because you do the righteousness of God. What is the righteousness of God? You come to Him if you have problems. Pag nakay problema, o sa may problema nga naka, sala, balik-balik, you need God. No? Character, musuol, you need God. Kwarta, problema, you need God. Relationship in the family, you need God. Everything na makita nimo sa imong kinabuhi nga mo hinungdan, igsuon nga nagluya ka, nga maluya ka, ma-discourage ka, to the point na di nakaganahan mo basa sa Biblia or magpakita sa simbahan. Those are problems, and God is calling you to cast all those concerns to Him because He has the power to sustain you. Siya lang. No, pwede ka ma-encourage sa uban, ma-inspire sa uban, pero ang Ginoo mismo ang mo-sustain sa imuha. And that is righteousness in the eyes of God. That's righteousness. No, not self-righteousness, but the real righteousness is that the moment of need and desperation, problems in life, muduol ka sa iyaha. Now, in Romans chapter 8, verse 26 to 27, the work of the Spirit is very powerful. According to Apostle Paul, the Spirit helps in our weaknesses. No, recognize kayo na
nga naagyod tay limitation, naa tay weaknesses. Igsoon. No, so tabangan ta sa Espiritu sa Dios, pero ang pangutana, sa unsang paagi ta tabangan sa Espiritu sa Dios? Ang ingon ni Apostle Paul, for we do not know what we should pray for as we ought. We are very limited. No, katisting baka na igsoon nga ngano nagluya man ko, pero di na ko mahibaluan kung unsay hinungdan nganong nagluya ko. Di ko ganahan mo bangon, di ko ganahan maligo, di ko ganahan mo kaon, di ko ganahan mo gasto. Amo ti pinakanindot. Di ka ganahan mo gasto. Na kay mga feeling nga di ka ganahan sa mga tao nana. Na mga nana usahay, di ba? Nang way lami iligo, way lami ibangon, way lami eskwela, way lami mugawas ug balay. Kung nana mga feeling nga di ka kasabot ba nya, di po ka kaingon sa man ako iampo ha. No? According to Apostle Paul, we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession. So nagaampo ang Espiritu sa unsang paagi for us with groanings which cannot be uttered. Sa unsa man na siya? How can we picture that? The Spirit, no, the purpose of the Spirit is to help our weaknesses. Ug ang Espiritu sa Dios mao'y mo intercede. Paunsang paagi, pinaagi sa imong prayer life. Dili na sa imaginary prayer nga murag na kay madungog nga weird nga sounds, no? Nga ikaw lay makadungog. No, ang given ni Apostle Paul, the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. So ang pasabot ni Apostle Paul sa iyang prayer life na experience na niya. Weak kaayo siya, gistrengthen siya sa Espiritu. Pagkaman wala siya kabaloon say dapat iampo, gitabangan siya sa Espiritu by faith. No, naa siya yung mga ginaatay nga din niya masabtan, pero ang iyang heart, iyang mind, grabe siya nag-pray ug butang awa jud siya kasabot. No? Maybe sa imong kinabuhi igsoon na ay mga butang awa na gyud nimo nasabtan. Pero grabe nag-uros-uros imong heart na moampo. Diha mosulod ang Espiritu igsoon. No? Labi na pag nakay gift of speaking in tongues or you just want to repeat as the same words over and over and over again. No, wala kay lang naibalan, may ulang ka, Lord help me, Lord, Lord help me, help me, help me. No, maulan na imong naingon, Lord help me, Lord. Pero wala jud kabalo unsa jud exact nga prayer nga dapat nimong iingon. And right on that moment, you just have the word help me, save me, or sustain me. And the Spirit will work. No? In verse 27, now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Sharp kayo, igsoon. Target kayo. Because the key, no, nga mahimong gamhanan nimong pagampo if your prayer is according to the will of God. And guess what? The Holy Spirit, the Spirit of God that is helping you to overcome your weaknesses and struggles in life, ang iyahang priority ug ang iyahalang iampo igsuon unsalay kabubuton sa Dios. Ikaw limited kayo imong pangunahuna, limited kayo imong pagampo. The same words over and over again, but the Spirit will pray through you. He makes intercession for the saints, not just one saint, for the saints according to the will of God. Amen? No, waka kabalo unsay problema sa mga igsoon, ka, Lord, help him, help him. Waka kabalo unsay situation. Very limited, di ba? Mga discipler, di man sa tanang panahon kabalo mo sa problema sa mga disciples. No? Mga LCL, Life Connect leaders, yung mga ipang-handle dito sa community, wala mo kabalo unsa yung mga problema ana, pero you just have those simple words, you keep on repeating, and it is the Spirit of God will convert the prayer into a very sharp prayer according to the will of God. In Ephesians chapter 6, verse 18 to 20, gingon din ni Igsoon, Apostle Paul said, no, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Grabe ang urgency na gihatag ni Apostle Paul. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Grabe kayo ang encouragement naman because prayer empowers the faithful. No, mauni siya igsoon. Mo nang grabe gina-encourage ng Apostle Paul, no, nga mag-ampo, no, sa espiritu. On every occasion, stay alert and be persistent for all believers everywhere. Mao na ang burden sa tanang Kristohanon nga moampo gyud para sa tanan. No, and verse 19, and Apostle Paul said, "And pray for me too." Wow, what a humbling statement.
Labi ako inailhan igsoon nga di ganahan iampo kay spiritually matured na siya. Giingnan siya nga, Brad, I will pray for you. Sa ano, no, you don't have to pray for me. You don't have to pray for me. Kuyaw kayo. Antod karon, paling-paling gyapon. No? Spiritual nga garbo, bay tawag ala, labay spirituhanon nga garbo. No? Di paampo. Pero kuyaw ka Igsoon, si Apostle Paul, nagpaampo eh. Diba? Kamiyong ka, kuyaw naman na si Apostle Paul, ibuhi naman nagpatay. Di na kailangan ampuan na. Di na matay. Buhi na kagpatay, paampuan pa ka. Wala, pero kuyaw ka Igsoon, nindot kayo ang imahe nga gi-create ni Apostle Paul sa mga believers. Nga apil siya, maskig leader siya, maskig apostle siya, nanginahanglan siya pag-ampo. Unsa na lang ta. Amen? No? Unsa na lang ta. Kailangan na itong prayers. In verse 19, and pray for me too. Ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that the good news is for Jews and Gentiles alike. Yung ka, wait, Apostle Paul, nag-ampo pagtama nga words, mugawa siyang mouth, na doktrina pa lang, hubog na kay ta siyang doktrina. Explanation sa misteryo, sa gospel, grabe ang explanation. Tagbog ito kay mga Bible scholars. Tagbog tuki sa iyang mga doktrina, nga uban nangalibog na ana si Apostle Peter. Pero si Apostle Paul, grabe kaayo ang humility. Nagpaampo, o iyang pag-ampo, gihangyo niya nga ma-explain niya boldly ang misteryo sa good news. Verse 20, I am in chains now, still preaching this message as God's ambassador, so pray that I will keep on speaking boldly for Him as I should. No? So, Apostle Paul is asking for boldness. And that is empowerment. No? Nga dili porket apostle siya, isog na yun siya forever. Howd na yun siya forever. Kuyaw na yun siya. Strong na yun siya forever. No. There are times in his life, labi na nga naa siya sa prisuhan, kailangan niyag encouragement. Kailangan niyag pag-ampo. Kailangan niya og empowerment. Kailangan niya og boldness. Kaya ang katuyuan siyang kinabuhi, ang masangyaw ang pulong sa Dios. Bisag asa o bisag unsa nga sitwasyon. No? So diha mo sulod ang prayer. No? Kung ang usa ka tawo nga spiritually strong like Apostle Paul nanginahanglan og pag-ampo, then this is a wisdom from heaven na ikaw karon giparealize sa Ginoo kung naa ka sa imong situation nga medyo alanganin pa kaayo, kanang shaky pa kaayo ang imong foundation o ang imong Christian life, layo pa kaayo sa naisulat sa Biblia, the more you need prayer. Amen? Kung ang mga spiritually strong nga tao na isulat sa Biblia nang inahanglan og pag-ampo, unsa na lang ta. Igsuon. Manay gusto iparealize sa Ginoo sa tuwa. Do not neglect your prayer life. Multiply it. Increase it. Because there is power. There is empowerment when you have that, no, in your life. Thus to keep. Prayer is a connection of constant spiritual empowerment. Prayer is a connection of constant spiritual empowerment. Daghan na kayong ni-testify, di na nato maihap nga ang tao nga maneglect niya iyang prayer life, maluyag yun. Maluyag yun. Ang tao nga baliwalaon niya iyang prayer life, maluyag yun. Isa kung saon. No? So, di na ito na madinay igsoon nga ang prayer, connection na ito na for constant spiritual empowerment. No? Spiritually, di man yun na mapalong igsoon, no? Ang espiritu. Di man yun na mamatay imong espiritu. Imong lawas pwede maluya pag wa kay tulog, wa kay kaon, maluya ka. Pero imong espiritu di na maluya igsoon. But you have to convince your mind that your spirit is more powerful than your flesh. And you can only do that through your prayer life. No? Second, when you pray, the power of heaven is released. When you pray, the power of heaven is released. No, i-empower ka sa Ginoo, i-sustain ka sa Ginoo, o i-empower sa Ginoo ang mga tao nga imuhang ginaampo igsoon. No? Katulo, the more you pray, the more you will feel and see the power it can bring to you and to everyone whom you prayed persistently. The more you pray, the more you see the power of God.
the more you see the literal empowerment, the more you see nga imo mga igsuon nga nagluya, secretly ginapray nimo, and then ma-amaze ka sa kadlaw ni ana na ulian na sad, dasig na sad, mga lagad sa Ginoo, excited na sad musimba sa Ginoo. Man? So always remember, prayer empowers the faithful. Next, number 4, prayer opens doors of opportunity. Prayer opens doors of opportunity. No, in Luke 11:9, gingon dinhi, Jesus said, this is the very words of Jesus. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. No, karaan nga bersikulo, sikat kay nga bersikulo, pero gamay lang ang nakatestify ani nga tinuod ni siya. O gusto ipahibalo sa Ginoo, o gusto niya ipaklaro nga hangtod karon tinuod ni siya igsuon. No? Ask, no? And it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Pag manuktok daw ka igsuon dinha, no, sa ganghaan, sa portahan sa tuang buhi nga Dios, pag-aabrihan gayud. Pag-aabrihan gayud, naadyo'y abri ang Ginoo nga opportunity sa imuha igsuon. Isa lang at tuktok nga ibawal sa Ginoo, ang tuktok sa buyag. No, purya buyag, di ba? Kasi uso na manuktok. Ayaw dyan na buhata kay mosulod ang tunglo si mong kinabuhi, nanuktok man ka. Di ba? Pag na'y mamatay, ay purya buyag, di unta madayon. Di nadayon hinoon. Nanuktok man ka. Huh? Brothers and sisters, knock and the door will be open to you. That's the promise of Jesus Christ. No? Pag panuktok lang, no? Kay pag-aabrihan niya, no? Kanimo ang portahan, no? In Revelation 3:8 gibuhat na niya, giingon na niya, no, sa faithful church, no, sa simbahan nga ni barug yun para sa iya, sa giingon sa Revelation chapter 3 verse 8. Jesus said, I know all the things you do, and I have opened, past tense, a door for you that no one can close. No? You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. No, ang simbahan nga grabe kaayo namuhat, nangalagad sa Ginoo, o wag yun ni deny sa Ginoo. No, naanay portahan giandam ang Ginoo, abri na. No? Sa Luke 11:9, manuktok sa ka bago abrihan. Pero pag nagapangalagad na ka sa Ginoo igsuon, wa pa ka nanuktok, giabrihan na. Kaya o kayo. Amen? Luke 11 is just an invitation for everyone to come to God. But in Revelation 3:8, it is a revelation that the door is already open when you serve God. Hallelujah. Amen? Palakpakan na itong buhay ng Diyos. Mabitaw na din sa GMC, mao ginato ang saligan igsuon. Munang never-ending opportunity of sharing the gospel, no never-ending opportunity of bringing glory to God. Kay, from time to time, naay mga portahan nga pag-aabrihan sa Ginoo. For example, kanang libreng sakay, gani? Kanang libreng sakay na ito ang i-offer. Nga 20 kakalag per week ang ito ang ma-evangelize, if consistently. And then you compute that times 4 for every month, and times 12 for every year. We can evangelize not less than 1,000 souls each year. Each year, ha? 1 libreng sakay per week. Isa lang na. Kay gayon. Kada simana. Not less than 1,000 souls sa isa ka tuig. Gishare na ko na, no, sa tuang amigo nga Singaporean. Kaingon ko si Pastor Lawrence, how do you come up with that idea? We just talk about it with Pastor Val that if one day, like this and like that, no, we will do this. Because our mind, it keep on praying for doors of opportunity. So na yung mga doors of opportunity na sa mga normal na lang ni Pastora kay our mind is so expectant. No, grabe kayo magunahon na sa buluhaton sa Ginoo. Pero sa dihang i-share na mo sa ubuan, masyak sila nga, hala, pwede din na buhaton. No, pwede din na buhaton. Every week, wakay huway hunong ang kalag. So imagine lang, every day. Son, every day. Di lang maminyo si Johnson. Di lang maminyo ang mga evangelist. No, imagine na. No, once a week lang. Not less than 1,000 souls.
No? Doors of opportunity. Kuyaw kayo. No? If you are already sold out. Colossians chapter 4, verse 2 to 4. No? Maningon ni Apostle Paul sa mga sa simbahan, no? Sa mga Colossians. Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message. No, giampo ni Apostle Paul nga ampuy mi nga abrihan sa Ginoo, ang portahan para sa mensahe sa pulong sa Diyos. So that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Kung mong tanawan ng Biblia, Igsoon, grabe, dili ihikaw sa Ginoo sa imuha. First level, no, sa Luke 11, no, verse 9, it talks about your personal concern and your personal opportunities. Nga naa kay gina-desire nga opportunity, trabaho man na, negosyo, or unsa nga opportunity nga imong ginalong. Igsoon, nga pangayoon nimo sa Ginoo, ang promise sa Ginoo, just knock the door of heaven and it will be open to you. Amen? As long as you understand the will of God. Nganong tubagon man sa Ginoo imong pagampo. Nganong i-bless man ka niya og trabaho. No? Nganong tagaan man ka niyang negosyo. Nganong pa-increaseon man niya ang imong finances. Nganong i-bless man ka financially. Nganong tagaan man ka niyang uyab. Uyab lang ba yung pangayo o asawa? No? Gusto ka magminyo. Nganong ihatag man na sa Ginoo sa imuha. No, niya nasabtan nimo that it is the will of God. Because if you are blessed financially, if you have job, work, or if you have a partner in life, you can serve God fully. Amen? No? So if that is the perspective, and that is the state of your heart, then there is no way that God will not open the door for you. He will open the door for you. Because you already understood the will of God in your life. That the will of God in your life is not just to make you materially blessed, to sustain everything, all your needs, and provide sa Ginoo. Ang main goal sa Ginoo sa imong life nga while naa pa ka sa earth, while buhi pa ka, ma-enjoy nimo nga kauban ang Dios sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, kay ang earth igsoon, praktisanan pa ni. Muratag naa sa laboratory. Gi-eksperimentuhan pa ta. Ang tinuod nga kinabuhi igsoon after death. Sa dihang ma-experience na nato o ma-enjoy nato ang presensya sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. So kanay mong gipangayo nga mga temporaryo nga butang, gagmay ra kay na sa Ginoo igsoon. Gagmay ra kay na. Ang gusto ipaklaro sa Ginoo, nakasabot ba ka? Nga pag maimo na o maangko na ang imong ginaampo sa Ginoo, mahimo ba kang sold out nga believer? Mahimo ba kang alagad sa Ginoo? Or mao ba na mag-cause nga malayo ka sa Ginoo? Kay daghan ba yung tao nga nalayo sa Ginoo tungod kay naayo opportunities giabri? Dili ang Ginoo, kundi si Satanas. Kaya as far as we know in Luke chapter 4, Matthew 4, si Satanas sad mo-offer sad og opportunity. I will give you the whole world if you bow down and worship me. Amen? So let us be careful. It's always by the will of God. No? So prayer opens doors of opportunity. No? So thoughts to keep. Prayer is a spiritual key that has the power to open spiritual doors in the physical world. Though we're living in a physical world, igsoon, if you have a spiritual eyes, tanang butang nga mahimamat nakita nimo igsoon nanay kalabutan sa espirituhanon nga butang. Kwarta, material man na. No? Pero pag imuha na ng iampo, di lang na siya material, espirituhanon na nga butang. So kung nakay problema sa kwarta, dili lang material ang imong problema igsoon, espirituhanon nga butang. So kailangan nimo spiritual solution. No, and that is prayer. When you pray, you will begin to see the opening of doors that only God can do. Mo ni nakanindot igsoon. Pag magsigi ka og ampo, Lord, open doors of opportunity. Lord, abrihi, Lord, tagay kog trabaho, tagay kog negosyo. Lord, increase ang ako ang profit, akong income. Lord, tabangi ko, Lord, na mahimo kong panalangin sa akong pamilya. Sakyanan, Lord, apilin na lang pang maintenance o pang gasolina. Kasi kag ampo og sakyanan, wa man kay pang maintenance. Rehistro kada tuig, 5,000, yayay, every 6 months. 6,000, maintenance, change oil, wapay apil ang krudo.
Kada bulan, mo gasto kag mga 6 to 8,000, 10,000 kung laagan kay ka. Ha? Amen? No? Ampo ka, klaruha na lang yun doon sa imong gusto i-ampo. Ha? Open doors of opportunity, i-pray. No? No, the moment you pray to that, lo makita nimo nga wow, it is the Lord opening a door for you. Patunayan na sa Ginoo sa imuha nga kanay mo mga giampo, kaya na niya i-open sa imuha ang problema, kaya ba nimo saluon tanan? Kaya ba nimo sudlon ang mga purtahan nga abrihan sa Ginoo? Kay pag naay purtahan maabri igsoon, it will shape your character. It will really shape your character. It will really shape the way you handle all those opportunities in your life. Wa kay trabaho na sige, ang pulo, tagay kong trabaho. Sa diyang nanakay trabaho, magsige kag kalit. So i-pray sa nga, Lord, tagay kong trabaho, tabangi ko, Lord, nga di na dyan ko malate. Huh? Amen? Huh? And lastly, no, the more you give yourself to prayer, the more you will see and enjoy unending opportunities that would bring much glory to God. Muna nakanindot sa tuang prayer life, dili patay, dili luya, dili boring. Kaya nga naman, the moment you give yourself to prayer, you will see doors being open and you will enjoy all the blessings and opportunities. Kay kabalo ka nga ang Dios ang naghatag siya kay mayaan siyang pangalan igsoon. Amen? Lastly, last point. Okay, recall na to. No, prayer empowers the faithful. No? And then prayer opens doors of opportunity. And lastly, prayer multiplies blessings. Prayer multiplies blessings. No, grabe naman yun ang panalangin igsoon pag moampo ka. Di naman yun mo maihap, di naman masukod. Ang nakagrabe pa yun, i-multiply pa yun sa Ginoo ang panalangin nga naa sa imo. Nga ikaw igsoon, kaya gusto mo sa Ginoo, nga maabot ka sa point sa imong life nga wala na kay pangitaon gawas sa iya. Amen? Because He is your Father. And He is very generous Father and a very rich Father. Tanang butang na kailangan sa tao naa sa iya. Maulang ang panalangin sa Ginoo, pag mutugpa sa imong kinabuhi, di pa na enough, pakati pa lang na. Inay mong katapad, pakati pa lang na, brad, sis. Pakati pa lang. Intro pa lang na. Daghan pag panalangin na gulat sa imong kinabuhi igsoon. Now, multiplication happens when we pray. It is not unusual because the source of blessings has the unlimited resources to give. Now, in 2 Corinthians chapter 1, verse 11 to 12, Apostle Paul said, "You are helping us by praying for us." No? Pag nagaling mo igsoon, ano niyo? Pag nakay problema ba? Tay kwarta imong problema. Pus, problema lang kung kwarta niya. Ang response mong igsoon, mayon siya, si Brad, problema Brad, iampo na to na Brad. Kaampo lang. Wala itunol diha. No, mayon gani, ampo lang yun Brad, ampo. Ayaw na maliita igsoon. No, ayaw na maliita. No, kay kanang ihatag niya, kulang man na pangbayad. Di man na enough. Paninglon pa ka. Kailang utang man ka. Kulang pala. Pero pag nakaigsoon na mo ingon, mo commit, sige, i-pray na to na Brad. Sincerely, pure-heartedly, mo pray sa imong situation. Imong pangita, di ba? Kay kwarta man imong pangita. Pero na yung mga tao mingon nga, i-pray na to na. That's very, very important. Ug mao na i-appreciate ni Apostle Paul. Ingon siya, you are helping us by praying for us. Ano day? Unsa din na-experience ni Apostle Paul? In the following statement. Then many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers for our safety. Dili kwarta ang concern ni Apostle Paul. Safety. Nga di siya madisgrasya, di sila tulison, pag mag-mission sila, dili sila batuon, dili sila patyon, na may mong successful ang mission, it is more than money. No, kwarta lang, di na mo ang major concern. Pero grabe na appreciate ni Apostle Paul ang prayer, no, sa simbahan, og daghan ang nahimaya, no, daghan ang naghimaya sa Dios tungod kay daghan kayong mga pag-ampo gitubag tungod kay giampo siya ug iyang mga kaubanan. So brothers and sisters, if prayer is being offered to you,
tapos imong kailangan material nga butang, appreciate it as a great blessing from heaven. Tungod kay ang prayer igsoon kuyaw kaayo. Kuyaw kaayo. Walay sukod pag ang Dios motubag. Now in 2 Corinthians chapter 9 verse 8, a prayer declaration, Apostle Paul said, God will generously provide all you need. God will generously provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. That's the power when God answers prayers. Kuyaw kayo igsoon. Principle sa Ginoo. God will generously provide, and you will always have everything you need. Dili ka magkulang. Og napagoy sobra para ma-share nimo sa uban. Multiplication of blessing. Igsoon. Multiplication of blessing, ang promise. Dili lang need nimo, period. Wa na kay mahatag sa uban. I-provide sa Ginoo tanan ang need nimo, and then ang sobra, ma-share pa nimo sa uban as blessing. In 2 Peter chapter 1 verse 2, gingon din ni Apostle Peter said, grace and peace be multiplied to you. Prayer declaration. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Multiplication is also a promise. Grace and peace. Multiplication. Biblical examples na mabasa na to sa Biblia. Miraculous providence of flour and oil of widow and Zarephath by Elijah the prophet. No, unsay gingon sa 1 Kings 17:14. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. What is the point? Ang providence sa Ginoo dili maundang hantod na apay calamity. In a given situation, na ay calamity, walay ulan-ulan, tigtuyot. Pero gipanalinginan sa Ginoo ang widow, pinaagi kay Prophet Elijah. Do you know how prophet prayed? When they communicate to God, God talked to them. That's their prayer. And then when God released a prophecy, the prophet will release that prophecy to a certain person. And that prophecy will come to pass. Ug mao nay prophecy declaration sa widow, igsoon. No? That God will provide, no, nga ang jar sa flour o ang jar sa oil dili mo undang og tubo og agas hangtod na apay tagtuyot. So ang promise sa Ginoo, dili mo undang ang panalangin sa imuhang kinabuhi hangtod nga naapay tagtuyot sa imuhang kinabuhi. Panalanginan ka sa Ginoo. Calamities cannot harm you. Unsa may problema sa economy, dili na mo determine sa imong status sa kinabuhi. Panalangin nga naa ka. Panalanginan ka sa Ginoo para i-sustain ka o makita nimo nga gamhanan siya. Next example, multiplication of loaves and fishes by Jesus. In Mark 6:41 to 42. Sige mo din eh. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven and blessed them. No? Before nag-perform si Jesus og multiplication of bread, iyahang gikuha og iyahang gibayaw sa langit og iyahang giampuan. Kung imo unaw nigsoon, di naman unta kailangan. Moingon lang si Jesus, okay, ihatag na diretso, blessed na na. Diba? Ihatag na na diretso ang pan ug ang pan. Okay na na, diretso na na Peter. Automatic na na. Okay, Misaya baya siya, pero dili igsoon. Nanay purpose. Gusto ipakita sa Ginoo sa mga Kristohanon o sa mga disipulo ang prinsipyo nga pag naay panalangin, gi-provide ang Ginoo, pero kulang, you offer it back to God, you offer a prayer of blessing, and God will multiply the blessing. Because that is the principle of multiplication. Naanay gi-provide ang Ginoo, makita nimo sa imong life, na kay allowance pero kulang. Ha? Naa kay kwarta pero wala pa kay bank account, kay mahurot man, di man maabot sa bangko. No? Naa kay trabaho pero gamay pagsweldo. No? Naa kay negosyo pero usahay kaunon ra sad nimo. Ang income sa imong negosyo or kulang ra gyud. Ano ba? Naay mga instability sa life, panalangin man na igsuon kanang naa ka pero kulang.
Pero ang gusto sa Ginoo, i-offer na nimo sa iyaha, ampuan nimo, magdeklara ka nga, Lord, gamay ra gyud ni. Kulang pa ni sa kuha, but I offer it to you, Lord, and I trust you that you have the power to multiply this blessing for your glory. That's the principle Jesus did, no, in His time. No, pila raman to. 5 pan o 2 ka isda. Pero 4,000, 5,000 people were fed. Now, thoughts to keep. When you have God, you will have everything that you need. Amen? When you have God, you will have everything that you need. Prayer will become a channel where God delivers His blessings to you. O tungod kay ang prayer, channel man sa igsoon, ayaw undang og ampo, ayaw kakapoy sa imong pag-ampo, i-extend, i-increase, i-multiply mo ang prayer life, kay diha ra gyud og diha ra gyud nimo makita ang panalangin igsoon. Wala na dili sa gawas sa pag-ampo. The more you pray, the more you will see the multiplication of blessings in your life endlessly. I tell you, as a pastor, kami ni Pastor Abal, nagsugod mi pagpangalagad 14 years ago. Luoy kay mong kahimtang igsoon. Ang simbahan, mangyaka lang sa salog. Mangyaka lang sa salog. Ang preacher, naka-t-shirt lang. Ang pantalon, star-star. Kay pantalon man to nako sa una, sa sayaw-sayaw, sa una akong ginagamit. Ganahan ko ato, balik-balik na akong sinina. Naka-t-shirt lang, nangyaka sa salog, magtiniil, magwali. Tapos, ang renta, 3,500. Ang collection, 300 pesos. Saan mo pagbayad, anak? Renta mig apartment, Pastor Abal, 3,500 ang bulan. That was 14 years ago. Mahal na kayo sa una, no? Saan na lang ron? Tapos, collection, every Sunday service, kay 15 raman kabuk ang membro. So, 300 pesos per week ang collection. I-times 4 mo na. Pila man na? 3 times 4. 1,400. Nya ang renta, 3,500. So, deficit na. Kulang. Ang sweldo ni Pastor Glenn that time, manager sa Davao Farm, 6,000 pesos a month. Pila na? Compute. Mangaon pa mi ni Pastora. No, among ginapalit nga gulay, tag-gis, ang order, lata, pagyud. Every day, that was 14 years ago. 14 years ago. Lisod kayo ang kahimtang. Wala may sariling bed, wala may ref, wala may washing machine. Wala may sakyanan, samot. Napay sapatos, gihatag sa mua nga pag imong gamiton, pag-abot sa unahan, malangkat, mabili lang lapalapa. Patisting may ana. No, Pastor? Lagi ito Christmas party sa una nga, during padulungay sa Christmas party, nabilin ako ang lapalapan ko. Nigaan lagi ako ang life. Dali mi ba kay Christmas party man to sa Loring sa una? Pakala ko, hala ka ang lapalapan, nabilin. Magwali ko that time. So dali-dali mi adto sa NCC Mall, diretso sila sa Lorings, diretso mi sa NCC Mall, nipalit ko tag 200 pesos nga sapatos for the sake lang yun, nga naalan jud masulob. You think kaya mo ang life so grabe, lisod kayo. Pero what keeps us on all those trials? Prayer. Igsoon. Nagapray mig mga butang na apil mi maglisod mig sukod kung kaya ba tubagon sa Ginoo. Number 1, magkaroon mi og balay, magkaroon og sakyanan, ang simbahan magkaroon og building, nga magkaroon og mga DLP, laptop, tanang gamit, sakyanan nga brand new. Gi-desire na mo na 14 years ago, di na mo masukod kung kaya ba na tubagon sa Ginoo. Muraming nagaampo sa hangin, nga murag wala yun, lisod kayo ang kahimtang. Pero right now, after 14 years ago, everything is just a history. Prayer multiplies blessings. Amen? No? Kung mo na'y gusto, ihatag sa Ginoo sa tuwa nga daghan pag panalangin ang naghulat sa unahan igsoon. Labi na ang building sa So GMC. Amen? You really don't know what God is preparing for all of us. Small church, local church, but we have a universal, powerful God, brothers and sisters. Word to remember. Prayer is not one of the works that we do for God, but a part of who we are to Him as His children. When we grow in our prayer life, we will see and experience unending transformation, favor, empowerment, open doors, and multiplied blessings. Say amen. Let us all stand.